Tigilan mo na yung asawa ko. Nakuha niyo na nga yung hospital eh. Ano po bang kailangan ninyo? Sa dinami-rami ng elevator sa ospital na to, pinili niyo talaga magkasama sa iisang elevator? Bahala ka. Paniwalaan mo kung gusto mong paniwalaan. 2 taong kang nawala. Iniwan mo sa akin ang ospital. Tapos pagbalik, kasal ka na. At ang pinakasalan mo, kamukha ng patay na asawa ng kaaway mo. Ano bang pinagplano mo, Philip? Anong problema? Hindi ka maglalasing kung wala lang. Medyo nalulula lang talaga ako sa trabaho at saka sa mga kailangan gawin sa bahay. Wala kang ginagawa. Pero sa tuwing may gagawin si Claire, napaparaning na nadidiskaril si Lucas. Hindi mo to sinasadya, pero nagagamit mo na yung pinakamalakas mong baraha laban sa kanya, si Claire. Congresswoman, ano ba yung ginagawa ninyo? Nakuha niyo na yung ospital. Napasaran niyo na yung charity ward. Hindi pa ba kayo masaya? Hindi magugustuhan ni Philip to. Tao mo siya. Ilagay mo siya sa lugar niya. Sisimulan na namin i-implement yung mga strategies that we discussed. Rest assured, walang magiging problema kung susunod ka on your end. Maasahan mo ako, Melinda. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let's go. Mrs. Claire Salazar, nananadya ka ba? Kahit saan ako pumunta, nandun ka. Anong nangyari sa inyo? Dok, naretrench po kami. Ano? Bakit daw? Sobra-sobra na raw kami dito, Dok. Kaya nagbukas na sila ng mga empleyado. Hindi na raw nila kami kayang pasahurin. Hanggang din po kami mga nurses po na retrench, Dok. Mula pa sa mga utilities, sa mga guards, hanggang sa mga doktor po, Dok, na-retrench po sila. Dok, pati kayo? Ganun talaga. Sandali, hindi pwede to, ha? Hindi nila pwedeng baliwalain yung naitulong nyo dito sa ospital na to. Okay lang, Philip. Ayoko namang questionin ang mga desisyon nila. Mali talaga tong desisyon nila. Hayaan nyo, ha? Bukas sa bukas kakausapin ko yung board. Mrs. Melinda Buencamino, pwede ko yung ibalik sa'yo. Kahit saan ako magpunta, andun ka rin. Hinabol mo yung asawa ko sa elevator. Anong pakay mo? Kinausap ko lang siya. Tigilan niya na yung asawa ko at yung mga tao sa ospital. Yun lang ba talaga gusto mo? Ano po bang pwede kong gustuhin sa kanya? Eh, naisip mo ba na nilalandi ko yung asawa ko? Hindi ba? Bakit ko gagawin yun? May asawa ako na mahal ko. At pwede rin kitang paghinalaan ng ganun. Nakita kita, lumalabas ka sa opisina ng asawa ko. Sinabihan ko rin siya na tigilan yung asawa ko. Eh, pareho pala tayo ng sinasabi. Anong problema? Anong problema? Alam mo naman na siguro, no? Kamukha mo yung dating asawa ng asawa ko. Kaya layuan mo siya. Hi! Parang ang saya ng banding niyo, ah.
Pwede ba makisali? Girls' Day Out ba to? Ang sungit naman nun. Ano ang problema nun? Ito na yung hinihingi mong opinion ko sa pinopropose mong batas. Retired na ako pero ginawa ko pa rin to para sa'yo. Maraming salamat, Balae. Maaasahan ka talaga. Pero bago ko ibigay sa ito, Balae, pwede bang kausapin mo si Lucas? May kailangan ka kay Lucas? Napansin ko kasi, palaging malungkot ang anak ko. Hindi kaya nagkakaproblema silang mag-asawa. Si Olivia. Meron kasi ako nakitang babae. Kamukhang kamukha niya. Her name is Claire. Asawa siya ni Philip Salazar. Huwag kang mag-alala, Balae. Trust me, Lucas is a good husband to Melinda. Well, hindi sapat sa akin ang good. Dapat the best. Kapag sinaktan niya si Melinda ko, ako ang makakaharap niya. Hindi ko naman hahayaang mangyari yun, Balae. Oh my gosh! Ang praning naman ng babaeng yan. Alam mo, Claire, hindi mo naman kasalanan kung kamukha mo si Olivia. Kaya nga hindi na ako nakapagpigil eh. Alam mo, simula nung nakilala ko yung mag-asawang Buen Camino na yan, bigat-bigat lagi ng pakiramdam ko. Pati sa pagtulog ko, binabangungot ako. Anong napapanaginipan mo? Nung kailan lang, nanaginip ako na may isang lalaking nananakit sa akin. Pero hindi ko nakikita yung mukha niya eh. Nakakatakot nga. Alam mo, sa tingin ko, stress lang yan. Huwag ka masyado magpapa-apekto sa mga Buen Camino. Lalo na kay Melinda. Alam mo, Claire, sa tingin ko, insecure lang yan sa'yo. Kasi mas maganda ka sa kanya. Pero sa oras na subukan niya akong banggain ulit, hindi ko talaga siya uurungan. Oo, marunong akong makisama. Pero ibang usapan na pag ginagalit ako. Bakit, Ma? May problema ba? Nagpunta sa akin si Napoleon. Natutunugan niya na may problema kayo ni Melinda. So tell me, meron nga ba? Relax. Nagkasabay lang kami. Relax?
How am I going to relax? Nahuli kita, nakasama ng babaeng kamukha ng dati mong asawang kinababaliwan mo. Tapatin mo nga ako. Siya ba pinunta mo dito? Sinadya mo bang magkita kayo? Huwag mo nang subukang magsinungaling. It's written all over your face. Hindi ko naman sinasadya na saktan si Melinda. Pero nung nakita ko si Claire, pakiramdam ko buhay ulit si Olivia. Wala akong pakialam! Hindi mo ba nakikita, Lucas? Salazar is messing with your head at gumagana ang mga plano niya. Dahil hindi ka makamove on dyan sa ex-wife mo. Umayos ka, Lucas. Hindi pwedeng ganyan pagharap natin sa mga investors. Kaya tigilan mo yung kahibangan mo. Enough already! You hear me? Kanina ko pa napapansin na mukhang malungkot ka. Ano problema? Wala, Dad. Okay ako. Meds. Hindi ko inumin yan hanggang di ka nagkukwento. Kilala kita. Kaya ulitin ko. Anong problema? Si Lucas, Dad. Simula nung nakita niya yung kamukha ni Olivia. Pakiramdam ko kasi nagkalamat yung relasyon namin. Pakiramdam ko inaagaw sa akin yung asawa ko. Natatalo na naman ako, Dad. Si Lucas ang talo, anak. Kapag iniwan niya ang isang katulad mo, maganda, talino, maalaga, palaban. Pero hindi ako si Olivia, Dad. Hindi nga. Dahil wala ang Olivia na yan sa kalingkingan ng pagiging mabuting asawa mo. Kaya kapag sinaktan ka niya, sa akin siya mananagot. Ako makakaharap niya. Walang pwedeng manakit sa'yo. Walang pwedeng manakit sa anak ko. Yan ang record ni De La Cruz. So, thank you. Emil, Doc. wala pa yung confirmation mo para sa formal dinner. Doc, pinag-iisipan ko pa ho kasi. Kailangan ko ba ako ron? Marami ho akong gagawin dito eh. Maganda sana kung nandoon ka. Para nandoon tayo, para kay Philip. Pero kung talagang hindi ka pa pwede na akong gumawa ng excuse. Salamat po. Emil, dadalhin ni Philip yung asawa niya, si Claire. Ba't ikaw hindi ka magdala ng date? Doc, buti ho sana kung meron. Kaya lang, wala ho talaga eh. Ba't di ka magtanong dun sa asawa ni Philip? Baka meron siyang irereto sa'yo. Kilala mo na ba siya? Saka, alam mo ba kung paano nagkatuluyan yung dalawa? Sa pagkakataong ito, ikaw lang yung pinagkakatiwalaan ko. Kung gagawin natin to, we're taking a big risk. Si Olivia, siya ang pinaka-importanting tao kay Lucas. Dependent si Lucas sa kanya. Taking her away from him is worse than death. Kaya palalabasin ko na patay na siya. Papalingin ko na si Lucas hanggang mamatay siya.
Wala ho talaga akong alam tungkol sa kanya. Tsaka isa pa, kung nakakaya naman ho kung poproblemahin niya pati love life ko. Excuse me po. Sigurado ka bang hindi ka napupunta doon sa dinner niyo kasama ng mga investors? Para saan pa, Claire? Para ano? Makipagplastikan ako sa kanila, pati na rin sa mga buweng kamino. Hindi na. Masasikasuhin ko na lang yung mga pasyente ko. Pero mahalaga pa rin na magpunta ka doon. Kasi kahit ano mang sabihin ng mga buwing kamino, yung papa mo yung nagtaguyod ng ospital na yun. At kahit malaki pa yung shares nila, may shares ka din. At co-owner ka pa rin ng ospital. Kaya kailangan makilala ka ng mga investors na yun bilang head of surgery. Malaman nila na maayos yung lagay ng ospital dahil sa'yo. Para ba yun sa formal dinner nyo next week? Pwede ba akong sumama? The last time ka pumunta sa party, ang laking gulo ng dala mo. Pero Dad, baka naman pwede sumama kahit sabihin. Marami akong pinoproblema, Sofia. Ayaw kitang idagdag doon. Mas lalo na sa nangyayari sa ospital ngayon. I'm looking forward to seeing you at the dinner party, Amira. Marami tayong pag-uusapan na pwede natin baguhin sa ospital. See you! Madam, parang excited na excited kayo dyan sa dinner party na yan, Madam. Alam niyo, Madam, ako din, bumili na ako sa Divisoria ng susuotin ko, Madam. Para tayong pang Miss You, para terno tayo, Madam. Siyempre, idol kita eh. Parang wala naman akong nabanggit na isasama kita, Minya. Eh, syempre, Madam, matik na yun, di ba? Where you go, I'll go. Kung sa kararampa, Madam, nandun yung minya mo. Sino mag-aalaga sa'yo, Madam, kung wala ako? I will be fine. Besides, Lucas and Melinda are there. Pero, Madam... Ang makakahalubilo ko doon, mga investors. Wala kang maitutulong sa akin sa event. Mas kailangan kita dito sa opisina. Siguraduhin mo na maayos ang lahat. Can I count on you, Minya? Of course, Madam. Parang masama ang loob mo. Di po. Kailangan makilala ka ng mga investors na yun bilang head of surgery. Malaman nila na maayos yung lagay ng ospital dahil sa'yo. Nagbago yung isip mo. Pupunta ka na dun sa dinner? Mas bagay sa'yo itong puti. Elegante. Alam mo, mahal, napag-isip-isip ko, tama ka. Na kahit maraming masamang nangyayari ngayon sa ospital, dapat nandun pa rin ako. Lumalaban para sa amin dalawa ni Dad at para sa mga pasyente. Ganyan nga, mahal.
Pero, talaga bang pupunta ka doon mag-isa? Ayaw mo ba akong isama bilang date? Pwedeng hindi rin naman problema ang pagkukross nila ng landas. Pwede mong tingnan ito as an opportunity. Wala kang ginagawa, pero sa tuwing may gagawin si Claire, napaparaning at nadidiskaril si Lucas. So, anong sinasuggest mo gamitin ko si Claire? Hindi mo to sinasadya, pero nagagamit mo na yung pinakamalakas mong baraha laban sa kanya. Si Claire. Sige. Bakit naman hindi? Sigurado ka bang isasama mo si Claire? Hindi ka ba natatakot? Naglalapit na yung landas nila ng mga Buen Camino? Gusto ko siyang ilayo na sa kanila. Pero, mas lalong dadami yung mga tanong niya kapag tuluyan ko siyang pagbawalan dahil sa takot ko. Philip, iisa na muli ang mundo ninyo ng mga Buen Camino. Ngayon nakita na ni Lucas si Claire. Siguradong gagawa ng plano yun para makalapit sa kanya. Hindi ko hayaan mangyari yun, Manang. Eh, paano si Claire? Paano kung bumalik lahat ng mga yun dahil sa mga nangyayari ngayon? Kailangan makita ng investors na maganda ang pamamalakad natin sa ospital. At si Philip lang ang kumukontra sa mga implementations natin para mapabuti ito. Kapag nakita ng board na hindi gusto ng investors si Philip, napipilitan silang patalsikin siya. Malaki ang pinuhunan natin para makuha ang ospital na to. Kailangan nating mabawi ito. Yan ang purpose ng dinner party. Nothing else matters. Ikaw yung asawa ni Lucas Buen Camino, di ba? Anong kailangan mo sa asawa ko? Inisip mo ba na nilalandi ko yung asawa ko? Hindi ba? Bakit mo gagawin yun? May asawa ako na mahal ko. Alam mo naman na siguro, no? Kamukha mo yung dating asawa ng asawa ko. Kaya layuan mo siya. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Hindi ko hahayaang sirain mo kami ni Lucas. Sa ngayon pa lang mabibigay namin impormasyon. Sige, salamat. Ma'am Dominguez. POT Paras. Ano? May bago na ba doon sa investigation mo tungkol sa mga Salazar at Buen Camino? Bakit? May subpoena ka na ba? Alam mo, wala akong panahon makapagbiroon sa'yo. Nagtatrabaho kasi ako na matino eh. Excuse me. Hello, Sir Dante? Opo, papunta na ako dun sa dinner ng mga Buen Camino para sa ospital. Palagay ko dadalo rin dun si Philip Salazar. Importante sa inyo ni Mama itong ginagawa natin. Alam ko, medyo nagkakagulo tayo lately dahil sa mga nangyari, pero ayoko sanang maka-apekto yun sa atin. Lalo na ngayong gabi. I don't want anything to come between us, Lucas.
Melinda, you're my wife. Nothing is going to come in between us. Pinakamamahal kong asawa, Claire Salazar. Malayong malayo ka kay Olivia. Sunod-sunuran sa asawa. Feisty nobody. Pangatawan niyo naman po yung mga advokasya niyo. Alam ko yung mga katulad mo, mapagpanggap. Bakit magalit na galit ka sa akin? Dahil kahawin ko yung dating asawa ng asawa mo? Gusto ko lang talaga na makilala ka. Nakikipag-flirt ka ba sa akin? Hindi ako magdadalawang isip na kasuhan ka ng sexual harassment.